Good morning, brother. Taga saan ka? Hello, brother. Good morning. Taga Sultan Kudarat ako, brother. Sultan Kudarat. Okay. Ano tanong mo, brother? Brad, isa akong trader sa online, and then gusto ko sanang gamitin yung pera ko na kinita ko last time na 50,000 dito sa aming probinsya. Anong magandang negosyo, brother? Lahat kasi ng dito negosyo sa amin maganda. is Okay, tuloy. dito kasi sa amin is mga nag-buy and sell sila ng mga product, tapos naputol ka? Tapos yung iba naman nagtatanim. Okay. Tapos yung iba naghihiram ng pera and then pinapatubuan na lang. Ano yung magandang ipahiramin na lang sa ibang tao tapos bigyan ng tubo or mag-buy and sell na lang? Diretso, hindi kita masasagot ng diretso. Unang-una dahil hindi kita kilala. Ang ibig ko sabihin doon sa hindi kita kilala, hindi ko alam kung ano strengths mo, kung ano weaknesses mo. Ito suggestion ko sa'yo. Aralin mo muna kung ano yung gusto mong pasukin bago mo pasukin yun. Tapos tignan mo yung mga bagay na hindi magaganda tungkol dun sa negosyo. Kasi, kumbaga parang business-minded ka na diba? Alam mo na ngayon yung nasa paligid mo. So, ibig sabihin, naiintindihan mo yung strengths ng bawat klase ng industriya na papasukin mo, na alam mong bawat isa dyan kikita. Nagkakatalo na lang yan kung gaano kalaking sakit ng ulo ang idudulot sa'yo nung pagkita na yun. Doon mo ngayon makikita kung sulit ba na pasukin yung industriya na yan o hindi. Parang halimbawa, tinan mo, katulad nun, isa sa mga sinabi mo yung tungkol sa buy and sell. So isa sa mga negatibong konsepto ng buy and sell, yung antagal-tagal bago bumalik ng pera. Pero malaki ang posibilidad na bumalik sa'yo ang pera kapag ka nabenta mo na sa tamang halaga. Tapos, sabi mo yung pagtatanim, ang trouble sa pagtatanim, syempre kapag ka, di ba, withered out at saka nagkabagyo, magkaka-trouble ka ron. Yung tungkol sa pautang, pagka natakbuhan ka. Ngayon, tignan mo kung alin dun yung palagay mong pinakasulit ang sakit ng ulo. Kasi hindi mo gugustuhin. Lahat yan pwedeng kumita. Lahat din yan pwedeng malugi. Nagkakatalo na lang dyan kung alin ang sulit para sa'yo. Para sa'yo. Hindi ko masasabi eksakto. Kasi hindi ko alam kung anong risk ratio mo. Aralin mo ng gusto, tsaka ka makakapili kung alin yung para sa'yo dun sa mga yun. Nakita mo na lahat ng options mo. Ngayon, it's time para aralin mo na isa-isa yung mga industriya na yan. Tapos tsaka ka ngayon makakapili kung ano eksakto yung pinakagusto mo talaga dun sa lahat ng yun. Kuha mo? Apo. Okay. Follow-up question, brother. Wala na akong may tatanong, brother. Yun lang yung gusto kong masagot sa ngayong araw. Okay. Sige, thank you very much, brother. Bye-bye. Thank you. Okay, next tao. Sprinkle Donut. Good morning, Sprinkle Donut. Taga saan ka? Hello, boss. Ano to, business account mo? Magandang umaga po. Minamanage ko. Okay. Ano tanong mo, brother? Sir, tanong ko lang sana kung paano maging magaling na manager. Alam mo kasi mataas yung position mo dati sa work. Mukhang nakabalita ka. Okay. Ang sikreto sa magaling na manager, you have to be a good follower first before you become a good leader. Ibig sabihin, ikaw muna, aralin mo muna bilang follower muna na meron kang boss sa ibabaw mo. So meron kang boss sa ibabaw mo, ano ba palagay mong gusto ng boss mo? Ano ba palagay mo yung requirement sa trabaho? Paano ba maging magaling na empleyado? Paano ba maging magaling na subordinate? Ano ba palagay mo yung mga bagay na ikatutuwa ng boss mo? Ano ba yung mga bagay na ikaiinis ng boss mo? Kapag alam mo na ngayon kung ano yung nakapalibot dun sa pagsunod, being a good follower, now that's more than half of the job done on being a good leader. Kasi yung nasa ibabaw mo, simple lang naman yun eh. Hindi naman ganun kakomplikado eh. Pag nasa ibabaw ka na, ituturo mo lang ngayon lahat ng mga bagay na ginawa mo nung nasa ilalim ka pa. Before you go to the above job, you have to do the below job. Follow-up question, brother. Sir, taga-probinsya kasi ako. Bali, nilipat ako sa Manila para maghanap buhay ngayon. Okay. May advice ka po ba? Keep a very, very, very low profile. Ang ibig kong sabihin, dapat lahat ng kabaratan nasa iyo.
Dahil sobrang gastos sa Metro Manila. Diretsuhin kita. Mula doon sa tinitiran mo hanggang sa mga pagkain, walang likod bahay na pwede kang mahingan ng mga talbos na pwede mong ilaga. Lahat ng bagay mahal, lahat ng bagay kailangan mong maglabas ng pera. Tumungtong ka pa lang sa labas ng bahay, may gastos na agad. Nasa loob ka pa lang ng bahay, may gastos na agad. So you keep a very low profile, wag kang mayabang dito sa Metro Manila kasi didiretsuhin kita. Pag nagyabang ka rito, ubos ang pera mo. Ubos ang pera mo pag nagyabang ka sa Metro Manila. Always keep a very low profile. Wala pa rin talagang tatalo dun sa konsepto na binibili mo lang lahat ng kailangang bilhin na mamamatay ka pag hindi mo binili yun o magiging inconvenient ang buhay mo pag hindi mo binili yun. Yung pagkain, yung bayad sa renta, sa ilaw, sa tubig, huwag kang magastos sa pagkain mo, hindi pwedeng bili ka ng bili sa labas, bumili ka ng burner mo, bumili ka ng tangke ng gas, magluto ka sa bahay, gulay lagi dapat ang pagkain mo dahil tangke na hindi biro dito ang mahal, bang ma-hospital ka. Yung mga ganun. Ang pinakamalaking tip ko sa'yo para umalagwa ka rito, isa sa mga pinakamalalaking natutunan ko sa pagmamaniobra sa Metro Manila kasi all throughout my life halos nasa Metro Manila ako eh. Ngayon, isa sa mga pinakamalalaking tip ko sa'yo sa pagmamaniobra sa Metro Manila, kung gusto mong umalagwa ang buhay mo rito, matuto ka ng konsepto na ano ba palagay mo yung gusto ng boss mo sa'yo. Ang ibig sabihin yan, kapag dumating na ngayon sa punto na ang boss mo, dependiente na sa'yo na mismo nakaasa yung boss mo dahil halos lahat ng bagay, ikaw na halos ang gumagawa, hindi na siya mabubuhay nang wala ka. Ang ibig sabihin, may possibility, tataasan ang sweldo mo o ipopromote ka na rin at the same time. Pag hindi niya kayang mag-promote, pag siya na-promote, ikaw na ngayon yung ipapalit niya doon sa nabakanting position. Yun ang sikreto. Sa 48 of laws of power yan, di ba? Nasa pagalingan ng pakikisama yan, brother. 48 laws of power. Make people dependent on you. Tapos wag kang masisira. Ingatan mo ang pangalan mo ng mabuti kasi yung mabuting pangalan pwede mong isanlayan. Maraming pera ang mga taga Metro Manila. Yung mabuting pangalan madaling isanla. Kapag alam ng tao, nakarespeto kang tao at hindi mo sisirain ang sarili mo, kahit magkasakit ka dito may sasalo sa'yo. Dahil maraming pera mga taga Metro Manila. Hindi katulad sa probinsya, alam mo yung iilang piraso lang ang mayaman, tas untouchable, unreachable pa. Yung iba mga politiko. Dito ang dami-daming taong mayaman dito. Boss mo lang diretso mayaman agad yan May kapasidad siya para magbayad o napunta siya sa posisyon kung saan mas malaki ang ibinabayad sa kanya ng kumpanya kaysa sa'yo. Madaming mayaman sa Metro Manila. Follow-up question, brother. Sir, yung business kasi na minamanage ko ngayon is donut. Tapos, yung value niya, tapos yung mga, sa paggawa doon, galing sa Amerika. So, pang Starbucks talaga yung pricing. So, pinaproblema ko ngayon kung saan ba yung mas maganda magpwesto. Kasi sila nasa La Union sila Teka muna, although nagmamarket ako nagmamanage ka lang Paano nangyaring ikaw na rin ang nagmamarket? Hindi dapat magkaganon. Ganun ngayon, sir. Bali ako pa yung graphic artist nila. Ako ikaw lang talaga dependente sa'yo. Pag napapaldo mo yung negosyo, putang ina, tiba-tiba ka dyan, brad. Opo, sir. Okay, nagigets kita. Tiba-tiba ka nga dyan kapag napapaldo mo yung negosyo. Kasi mukhang sa'yo na rin pinapahandle yung negosyo, pati marketing Supposed to be, dapat kapag nagsisimula pa lang ang negosyo, may ari mismo ang in charge ng marketing. Yung sales, pwede mo itoko sa iba yan. Pero ang marketing, mahirap. Sa Amerika siya. Yung may-ari? Ano yan? Nag-franchise siya o sariling brand niya yan? Sariling brand niya talaga. Tapos, galing Amerika to. Dinala niya dito sa Pilipinas. So, mahal talaga. Mahirap mag-market kasi. Ang pinakamadaling paraan na mag-market ng mahal na bagay, lifestyle. Kung hindi mo nakikita, maraming mga influencer sa social media ang nagpapakita ng mga magagarang lifestyle. Bakit nagpapakita ng magagarang lifestyle? One is because yun talaga yung lifestyle nila. Yun talaga yung kinamulatan nila. Two, because meron silang minamarket na produkto. So, isa sa mga pinakamabibilis na I will say, hindi mabilis. I will say, isa sa mga pinaka-effective na paraan na mag-market ng mahal na produkto, lifestyle. So, bukod sa lifestyle, merong branding, di ba? Andyan na rin yung branding, andyan yung lifestyle, at maraming iba't iba pang mga bagay.
Ngayon, hahanap na lang kayo kung paano nyo gustong i-market yan. Kasi I can only suggest, pero at the end of the day, kayo pa rin ang magre-research kung paano mina-market yan sa Pilipinas. Hindi madadaan sa isang usapan yan. Kung pupunta ka rito, pwede natin pag-usapan yan. Pero hindi madadaan sa isang 5 minutes na conversation lang yan, brother. Kasi kung kayang daanin sa isang 5 minutes na conversation lang yan, putang ina, lahat ng negosyo kayang pumaldo sa buong Pilipinas. Oh, hindi ganun kadali yung tinatanong mo sa akin, brother. It will take some time. And it may probably take 1 year or 2. Baka 2 taon ang abutin yan. Ang isa sa mga pinaka-effective na paraan ngayon, kung maraming pera ang boss mo, influencer. Pag yung influencer, kaliwat kanan, yung bayad ninyo sa mga influencer para sila mismo nagpo-promote ng mismong negosyo, yun, surefire, tatabo talaga ng views yan. Tapos magkakaroon ng maganda-gandang impression kapag ka high-end yung mga kinukuha ninyong mga influencer. Tignan mo, pinakamagandang halimbawa dyan, hindi masyadong kamahalan ito pero magandang halimbawa ito. Yung, ano yung kakompetensya ng Turks, brother? Yung ano, yung shawarma na buy one take one. Nakalimutan ko anong pangalan nun eh. Yung kinuha nila si Catherine Bernardo at saka si Daniel Padilla. Nakalimutan ko anong pangalan nun eh. Basta yung ano na yun, yung brand na yun. Yung brand na yun, hindi na masyadong malaki ang pondo nila eh. So parang hingang malalim na lang, kinuha nila si Catherine Bernardo at saka si, oo. Yung si Franklin Miano. Shawarma Shack yata. Oo, yung in-interview ni Franklin Miano. Yeah, Shawarma Shack. Shawarma Shack. Yung Shawarma Shack na yon, hindi na masyadong malaki pondo nila. Kumbaga parang sapat na lang yung pondo, may konting alam mo yun, utang ng konti, kapiraso, para kunin si Catherine Bernardo tapos hingang malalim na lang yung ginawa nila. Kasi medyo pa downfall pa pa-dip na yung kapiraso, yung nila, yung brand nila nun eh. Nung kinuha nila si Catherine Bernardo at saka si yung jowa niya, magjowa dati, pumaldo sila bigla eh. Si Daniel, kasi merong attention na nakukuha itong mga tao na to. Tapos merong impression ang mga tao dun sa mga matataas na tao na yan. Yung mga artista, yung mga influencer na maayos ang pangalan. Yung mga yan, merong impression ang mga tao dyan eh. Anong ibig sabihin? Pag kinuha mo sila na influencer o endorser para dun sa negosyo ninyo, dun sa produkto ninyo, magkakaroon ngayon ng magandang impression ang mga tao dun sa mismong ibinebenta ninyo na produkto ninyo. Kumbaga, mahahawa kayo dun sa impression na meron ang mga tao dun sa mga kinukuha ninyo ng mga influencer. Pero pipili lang kayo ng influencer na kukunin kasi marami talagang diretso hindi talaga mabango sa pangalan ng publiko. Oo, sikat sila. Ando na. Sikat sila. Pero hindi mabango ang impression sa kanila ng publiko. You have to be very, very, very careful sa pagpili ng influencer or ng artista na kukunin ninyo na magpo-front ng brand ninyo. Ang primary reason is dahil mahal yung binebenta ninyo eh. You are promoting luxury. Hindi yan pwedeng kahit sino na lang. Ngayon, kung donut-donut lang sa kanto yan, pwede. Pero hindi eh. Mahal yung binebenta ninyo at sinasabi nyo kapresyo ng Starbucks yan. That will also mean dapat meron kayong pera para sa pwesto na maganda. Kasi ang ibebenta nyo dyan, ambience. Isipin mo, kinuha mo halimbawa ang Richard Gomez o ang Lucy Torres para mag-endorso ng produkto ninyo. Tapos yung lugar ninyo, tangina kanto lang, hindi nagtutugma. Kailangan magtugma yung pwesto, magtugma yung influencer o yung artista na kukunin nyo para sa marketing at branding ninyo. Kuha mo? Opo, sir. Follow-up question, brother. Sir, tanong ko lang sana kung paano nyo na-handle noon yung dati yung mataas na position nyo. Paano nyo na-handle yung stress level? Ay, kasi ngayon, first time kong... Napakaganda. Grabe, hirap. Tapos sir, hindi po ako tapos, sir. Sige, go. High school graduate lang po ako, kaya parang talaga nakaka-pressure masyado. Walang problema ron kahit graduate ka pa ng elementary lang eh. Pero mas malaking bentahe kapag naka-graduate ka ng kolehiyo, lalo na business school. Ang isa sa mga sikreto ng mga magagaling na manager. It is just a matter of putting yourself in someone else's shoes. Ilalagay mo yung sarili mo sa posisyon ng nasa kabila. Halimbawa, may tao ka sa ilalim, supervisor, halimbawa. Bago ka magbaba ng isang malaking bagay, siguraduhin mo munang nakakondisyon yung tao. Isa pa, isama mo sa pagkukondisyon mo sa tao na yung mga bagay na ibinababa mo, it is a business need. Hindi yan trip-trip lang.
Kasi merong mga subordinate na siguro kung nararamdaman mo, may mga subordinate palag-palag na para bang ang dating, hindi, trip-trip mo lang yan, pinagtitripan mo lang kami, kaya mo binabayang ganyan eh. Ano ba eksakto yung problema mo? Para ma-resolve ko na kagad. Saan ka nahihirapan? Sa ano sir, kasi yung mga pinapatrabaho sa akin ni ma'am ng tambak siya, parang kasi graphics, pag-edit ng video namin, high workload. Sabay ko yan. Yung nasa ibabaw mo, dapat aware siya sa workload mo. Dapat aware din siya na hindi mo na kaya. Kasi ang hindi mo gugustuhin, yung umuo ka ng umuo, tapos tambak sila ng tambak ng trabaho, tapos hindi mo na nagagawa yung trabaho, brother, masisira pangalan mo dyan. Diretsahan, masisira pangalan mo dyan. So you have to say it when things are not okay. Kailangan sabihin mo sa boss mo kapag hindi mo na kaya. Dapat alam ng boss mo yung capacity mo. Hindi lang capability, pati capacity. Alam dapat ng boss mo ang capacity mo. Hindi pa pwedeng basta na lang na itatambak sa'yo ang trabaho, tapos tatanggapin mo. Kasi okay yun kung tumatanggap ng trabaho at maraming trabaho ang nakatambak sa'yo. Pero the worst that you need is kuha ka lang ng kuha ng trabaho, hindi mo na pala kaya, hindi mo na papanindigan, tapos nasisira ka. Tignan mo, parang katulad na to, itong isang piraso na to na MRKCM. Tignan mo, sabi niya, Blood think that he's main character. Tanga, main character talaga ako rito, live ko to eh. Bobo ka talaga eh. Yung mga ganyang klaseng bobong mga tao, sinisira nila pangalan nila eh. Sinisira nila pagkatao nila sa pagkokomento ng hindi man lang ginamitan ng utak. Ako talaga main character dito. Bakit? Kasi live ko to. Mag-live ka ng sarili mo, tignan mo, ikaw main character dun. Kung may manonood sa'yo, Blood. Ay, nako, mga bobong tao talaga. Pagka bobong basher ka talaga, mas maluwag ang bunganga mo kaysa sa utak mo eh, no? Anyways, kailangan alam ng boss mo yun, brother, kung hanggang saan lang ang capacity mo. Pagka yung oras mo, magbigay ka ng ang tawag nila doon, time in motion kung tawagin. Time in motion. Yun yung pagkakahati-hati ng oras mo mula nagsimula ka ng trabaho hanggang matapos ka ng trabaho, isa-isahin mo sa kanila yung time in motion mo. Para aware ang boss mo na hindi mo na talaga kaya pagdating sa workload. So kailangan na nilang kumuha ng secretary mo. Hindi pwedeng wala. Bakit? Kasi masyadong mabigat yung mga bagay na pinagagawa sa'yo, na pati marketing sa'yo, mabigat ang marketing, brother. Mabigat ang marketing. Imagine mo, mabigat na nga yung sales, ha? Mabigat pa yung marketing. Parehas na mabibigat yung dalawa na yan, eh. Isama mo pa, pati yung operations yata, nasa iyo rin, eh. Sa'yo ba operations? Kasi lahat ng social media niya ako bumahawak. Hindi, operations, brother. Yung actual na, yung operations ninyo, kung paano yung pagluluto, bla bla, etc. Tapos yung panahon ng pagtitinda na, yung tindahan mismo, eksakto. Ang production ba, ikaw pa rin nag-handle? Ay, hindi po. Ng marketing sa online, tsaka yung social media niya. Ang operations hindi ikaw? Video, tsaka yung mga graphics. Hindi po. Okay. Ayun, okay naman pala. Yung bagay na yan, pwede mong gamitan ng time management yan. Pero pag hindi mo kaya, humingi ka na ng tulong sa boss mo, kailangan pag hihingi ka sa boss mo, papakita mo problema, tapos magpo-propose ka ng mga resolution sa kanya. Para mamimili na lang siya kung anong resolution doon, yung palagay niya pinaka-uubra. Ganon yung konsepto. Ganon ang konsepto ng paghingi ng tulong sa boss. Ganon din yung konsepto ng pagrereklamo sa boss. Pag magrereklamo ka sa boss mo, ilalatag mo ang eksaktong problema, tapos magpo-propose ka ng resolution. Hindi ka pwedeng nagreklamo ka, tapos emotional ka nagreklamo. Ano ngayon ang pakinabang sa boss mo? No? Baka mapag-initan ka pa kapag ka ganun. Mainis lang sa'yo, boss mo. Kailangan may propose resolution ka. So, ano yun? Kasi sir, sige, tuloy. Go. Kasi sir, hindi ako nakapahalos makareklamo sa kanya. Kasi binilan niya ako ng iPad, camera, tsaka parang bibila pa niya ako ng sapatos. Kaya parang nahihiya ako po. Linawin mo sa boss mo kung yan ba sa'yo na talaga o company owned. Kasi the least that you need is you think that you own those things dahil binigay sa'yo. Turns out, company owned pala at pagka nag-resign ka, sa kanila pala yun. Isosoli mo. Liwanagin mo sa boss mo yan kasi parang malabo yan, brother. Ako, kabado ako sa mga ganyang bagay. May inabot sa akin. Kabado ako sa ganyang bagay. Sinisigurado ko lahat ng bagay documented. Kasi the worst that you need, mapagbintang kang ninakaw mo yan pag panahon na ka para umalis ka dyan. Akala mo sa'yo, hindi pala. Pati yung sapatos, akala mo sa'yo, hindi pala.
Yun nga po, parang ayaw, hindi ko yung tinanggap yung sapatos. Ingat ka ng Sabi ko, pagtanggap ng focus pagtanggap, sa trabaho. brother. Abhor the free lunch. Kung makakalimutan, nakasulat yun, 48 laws of power kung binasa mo yun. Abhor the free lunch. Hindi ka basta-basta tanggap ng hindi mo nilililang kung anong kapalit ng mga bagay na pinagbibigay sa'yo. Kasi the least that you need is, binigyan ka namin ng ganito, binigyan ka namin ng ganyan, tapos ngayon aalis ka. Tapos sasoli mo sa kanila. O sabihin naman sila sa'yo, binili na sa'yo, sasoli mo pa sa amin, napakabastos mo naman. Hindi mo naman alam kung sa'yo talaga yun o company owned yun eh. Linawin mo sa kanila yan, brother. Kasi tinan mo, ngayon dumarating na ngayon sa punto, nahihiya ka na magsabi sa kanila ng problema mo na dapat open book yan. Alam dapat ng boss mo eksakto kung kaya mo pa o hindi mo na kaya sa trabaho. Kasi pag nag-overload ka, brother, ikaw ang masisira. Sipin mo yun, masisira ang pangalan mo sa mga boss mo pag nag-overload ka ng trabaho. Dahan-dahan ka. Yung sa'yo, it sounds like parang masyado nang mabigat. It sounds like parang masyadong mabigat. Maliban na lang kung hindi naman talaga masyadong mabigat at hindi mo palang alam masyado ang ginagawa mo at ang kailangan mo pala ay familiarity dun sa bagay na ginagawa mo. Pag ang kailangan mo familiarity, then it will take you approximately 6 months para makuha mo yung familiarity sa ginagawa mo. Tama po, sir. Ganun. Follow-up question, brother. Ayun nga po, sir, nang papuntahin niya ako sa Manila kasi kakabisaduhin ko doon yung lahat ng business niya. Lalo na sa production. Kasi bubuo ako ng team doon eh. Good. Yun nga, ako Congratulations. pang yung pinapahanap niya ng Ikaw na rin ang HR. At sa'yo ko rin din. Ikaw na rin ang recruitment. Takina lahat ng bagay sa'yo. Congratulations. Alam mo na, puta, pag nagkataon, country manager ka niyan, Sa'yo ko po, mo lang na sa'yo malalim ko ang po bulsa na- ng boss sir, mo. nakuha. Kasi mabigat-bigat na laban yan, brother. Kung malalim ang bulsa ng boss mo, then congratulations. May malaking possibility. Angat ka kagad niyan. Oo. Sa'yo ko po ito nakuha, sir, narinig ko kasi sa'yo to, yung iingatan ko yung mabuting pangalan. Kaya nga tignan mo, ina-advise ko na kagad sa'yo, siguraduhin mo kagad na ibinigay ba sa'yo yan, personal, as in sa'yo na mismo, o company-owned yung mga bagay-bagay na yan. And you damn make sure, brother, na siguraduhin mong puta, nakadocument yan. Ako, I strongly suggest, i-message mo sila, kailangan nila mag-message back sa'yo, para meron ka ngayong kopya na, binigay nyo sa akin ito, at pag-aari ko na ito, sabi nyo. O, company-owned ito, so hindi akin ito, sabi nyo, ito, sulat, sa inyo galing. Mababalikan mo ngayon sila kapag ka nagkaipitan. Kasi alam mo, diretso, brother, hindi madali yung posisyon na meron ka ngayon. Masyadong mabigat yan. And it sounds to me like parang ang dating sa akin hindi masyadong alam ng boss mo ginagawa niya. Bakit? Sukat kumuha ba naman ng sukat kumuha ng marketing, kumuha ng sales na high school graduate. Brother, ako diretso, ako yung natatakot para sa'yo. Malayo ang mararating mo. Yun nga lang, merong tendency na baka masira ang pangalan mo dyan. So you have to make sure na lahat ng kilos mo, inaabisuhan mo ang boss mo at nagtatanong ka at hindi ka pwedeng mag-assume dyan, brother. Welcome ka na mag-suggest sa boss mo. Tapos pag inaprobahan ng boss mo, tsaka mo lang ngayon i-execute. Pero you have to make sure na lahat ng pagkakataon at lahat ng kilos mo, dapat aware ang boss mo. Dahil pag may kilos ka, hindi aware ang boss mo at mali sa paningin ng boss mo, ikaw mismo masisira. Ikaw masisira. Ang labas niyan, ginagawa mo yung gusto mo gamit yung pera nila. Delikado ngayon ang lagay mo. So ako, I strongly suggest, brother, regular message mo boss mo, lahat ng kilos mo dapat naka-message ang boss mo at naka-loop in ang boss mo. Yan ang suggestion ko sa'yo. Ano na lang to? Iniisip ko palagi, kaya sinubo ko na lang. Isa pa, nakaka-burn out. Eto brother, ito putang ina corporate, pinaka-effective. Cover your own ass. Cover your own ass. Paano gagawin mo? Lahat ng kilos mo, naka-loop in ang boss mo, para pag kinwestiyon ka ng boss mo, boss, hindi ito sabi mo sa message. So ginawa ko lang yung eksaktong instruction mo. Nag-suggest ako, boss tinanggap mo yung suggestion ko, ito nasa message basahin mo. Hindi ka ngayon maiipit kahit anong mangyari. Kaya malugi man yung negosyo niya o pumaldo yung negosyo niya, ang bottom line, hindi ka maiipit. Bakit? Lahat may approval ng boss mo Lahat aware, lahat ng kahit maliliit na kibot ng kilos, approve ng boss mo. Para hindi ka mahirapan, mayat maya hingi ka ng approval. Ito suggestion ko, ang tawag nila blanket permission. Pagka pare-parehas lang yung format ng isang bagay, ito ngayon, boss,
pengi ako ng blanket permission para lahat ng pagkakataon na mangyayari itong bagay na to, ito eksakto yung gagawin kong resolution dun sa lahat ng problema na yon, o meron akong blanket permission para gawin ito sa social media, ito black and white. Pengi ako ng blanket permission. Ang tawag ng blanket permission. So, ibig sabihin, lahat ng pagkakataon na magpo-post ka, automatic approve kagad yun sa boss mo. Kuha mo? Dapat nga, magkaroon ako ng seminar para dito eh. Tangin, ang daming gustong matuto ng ganito. Ang daming nagme-message sa akin ng mga supervisor at saka manager ng mga kumpanya. Nahihirapan sila sa pagmamanage. Kasi alam mo, diretso, hindi naman talaga masyadong itinuturo itong ganito sa eskwelahan eh. Hindi tinuturo, wag niyo ako mapagkamalian ha. Pero alam mo yung minsan nasa maling kurso ka lang. Ganun. Engineering ka, tapos ngayon manager ka ngayon. Ang layo ngayon. Follow-up question, brother. Ayun na po, sir. Salamat po, ha. Thank you Tagal very ko na much. nagpipila, hindi ako nabibigyan. Galingan mo sa Salamat buhay, po, brother. sir. Congratulations sa promotion. Salamat po. Salamat po. Sige. Okay. Next tayo. Jacob. Jacob. Good morning, brother. Taga saan ka? Jacob, good morning. Taga saan ka? Busy yata siya. May kausap. Yaman muna natin. Baka nakaka-istorbo tayo. Nakakaya naman. Interrogator. Good morning, brother. Taga saan ka? Tanay. Tanay. Okay. Ano tanong mo, brother? So, I'm more on a theological, argument. Okay lang po ba? Sige lang, go lang. More on the deistic. So, ang tanong ko po kasi, I have watched all your video according to yung belief sa Diyos. And you presented, yung one of your evidence was on 1 John chapter 5 verse 20. So, strongly, I believe, so just i-define ko lang po yung statement of faith ko, no? So, I don't believe that there is God. But I also subscribe, I know some theological studies. I have studied about theology. Good. So ngayon, you quoted 1 John chapter 5 verse 20 na si Kristo ngayon yung totoong Diyos. Pero hindi pa ako naniniwala na may Diyos, ha? Okay. Yung question ko ngayon, yung doon sa kinot mo po, before the name of Jesus Christ, there is a period. So ibig sabihin, kino-context mo po ba na yung word na yun ay magkasama? Hindi ko maalala eksaktong talata. Diretso. So sabi, kasi yung parang may nagtaning po ata sa'yo na may verse po ba kayo na, may verse ba tayo na may papakita na si Kristo yung ay Diyos? Sinusuportahan naman yun, brother. Sinusuportahan naman yun eh. Ang sumulat nun si Juan, si John, diba? Ngayon, pag binasa mo ngayon yung uno-uno, nung Juan, kabilang libro naman yun, pero siya parehas pa rin ng author. Ang sabi niya, nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Tapos sa 14, nagkatawan tao ang verbo. Hindi ka naman magkakatawan tao pagka tao ka na eh. Parang lalaki, nagdamit babae. Hindi ka naman magdadamit babae pag babae ka na eh. Diba? Okay, so gusto ko lang i-establish po. Ano po ba yung belief na yan? Arianism, Trinitarian? Bahala ka na kung paano mo i-define yun. Hindi kasi ako mahilig sa ganung konsepto eh, yung konsepto ng generalization. Hindi ako mahilig sa ganun. Okay. Diretso, kung ano yung nabasa ko, yun lang talaga. Eh, yun yung sabi sa Biblia. Okay, Pag binasa mo naman ang Quran, hindi naman ganun na nakasulat. Pag binasa mo yung Vedas, hindi rin naman ganun na nakasulat. So, depende lang kung ano religion mo, ano yung libro na ginagamit mo sa religion mo, doon ako ngayon pumapasok. Pero hindi yan sa konsepto ngayon, na ano, hindi yan sa konsepto na pinag-uusapan natin kung may Diyos ba o wala. Mamalay ko, hindi ko alam. May Diyos ba o wala? Malay ko. Basta ako naniniguro lang ako na gumagawa ako ng mabuti, baka kasi sakaling meron. Nandun ako sa ganung konsepto. Baka sakali lang ba? Pares pala ta. Oo. Diba, Okay, so hindi ka magkakamali ron, brother. Hindi ka magkakamali ron sa konsepto na hindi naman talaga natin sigurado kung may Diyos ba o wala, may kabilang buhay ba o wala, may anghel ba o wala, may djinn ba o wala. Malay ko. Hindi ko naman nakita, hindi ko rin narinig. Basta ako, ang alam ko, merong mga lumang librong sinulat. Yung lumang librong sinulat, ito, sabi dito, meron daw Diyos eh. Sabi dyan, pero di natin alam kung totoo ba yan o hindi. Diba? Okay, agree. Yo, agree. Okay, so thank you. Hindi na ako magtatanong kasi pares naman pala tayong skeptics. Okay, sige. Baka may follow-up question ka pa.
Malay mo, makapakinabang ang Okay. audience ko. Maganda yung ano mo, maganda yung nasa isip mo. Okay, so ganito ko siya yung verse kasi na just in case lang brother. Pero Sige I'm lang. not con yung live mo brother baka may gusto ko okay lang, dito go lang, magtanong ng brother. more. Matalinong Okay. tao ka. Mas prefer ko yung mga matatalinong tao yung nasa live ko kasi kayo talaga yung dapat pakinggan ng mga audience ko. Okay, so yung tanong ko kasi sa mga ang tanong ko sa mga Trinitarian, if Jesus was God, and then yung word na ginamit sa John 1:1 is in the beginning. So how can you claim yung Jesus is God in a beyond time or before time when yung word na ginamit ni John is in the beginning, which is yung salitang beginning is a time element. Tama So ka. ibig sabihin yung in the beginning, it is when the time begins. Tama ka. Yung word na beginning doon, ngayon, pagdating doon sa phase 3 nung verse, the word was God. So how can you claim yung word God when yung word na yun has a beginning, in the beginning? Sabi nga raw nung African, in the bininging daw yun. In the bininging. Grabe tawa ko. Hanggang ngayon, puta na, nag-stick sa akin yung in the bininging na yun. Sakit ng ulo ko rin, kakatawa eh. In the bininging. Tama ka ron. Okay. Meron akong Okay. nakitang konting nagbe-make sense na bagay. And I'm not saying that this is true or false, pero meron akong isang nakitang nagme-make sense na bagay. Na yung konsepto ng pagka-Diyos, marami kasing Diyos sa Biblia eh. Maraming Diyos sa Biblia eh. Pagka binasa mo, Agree. merong isang talata na kinwote out si Kristo. Nung kine-question siya Sa ng John. mga Hudyo, tungkol dun sa nakikipantay daw siya sa Diyos. Ang sabi niya, tungkol dun sa mga kasulatan ninyo, hindi ba sinasabi diyan, aking sinabi kayo'y mga Diyos? Tapos ang kino-quote out Okay. niya, yung galing sa awit na aking sinabi kayo'y mga Diyos at kayong lahat ay anak ng kataasan. Sa Psalms 82, tapos Oo, kinuha sa John yun. chapter Yun 10. mismo. So nagme-make sense sa akin yung konsepto na ang Diyos pala gumagawa din ng ibang mga Diyos pero hindi mo masasabing makapangyarihan sa lahat yung ibang mga Diyos na yun. Wala kang mababasang makapangyarihan sa lahat ng ibang mga Diyos na yun at lahat ng mga ibang mga Diyos na ginawa, hindi yan ipinapasamba. Parang halimbawa, si Moises, ginawa ring Diyos si Moises eh. Narito, aking Yes, ginawang nasa Diyos ka. Exodus. Yun nasa Exodo. Aking ginawang 7:1. Diyos ka kay Faraon. Pero wala naman tayong mababasa na ipinapasamba si Moises. Ngayon yung tungkol dun sa pagka-Diyos ni Kristo, iyan yung bagsakan na ang nakasulat din kasi na kay Juan din, ito nagme-make sense din sa akin, na inianak siya ng Diyos, hindi siya ginawa. Merong isang talatang nagsasabi na nasa sinapupunan siya. Tapos merong isa pang talatang sinasabi rin at the same time na inilabas siya sa walang hanggan. So nagme-make sense sa akin na okay, sige, anak Ngayon, pala. okay. Nasa tiyan pala siya, inanak siya, inilabas siya, therefore hindi siya ginawa. Okay, so may verse akong counter objection po dyan. Sige. Gusto niyo pong itry? Sige, testing natin. Okay, di ba may verse sa Book of Revelation na ang sinabi doon ni John, si John din po nagsabi he was slain before the foundation of the world. Ang tanong ko po, ilang beses po namatay si Kristo? Hindi ko mabasa sa Biblia na yung nasa loob ng katawan namatay eh. Ang nababasa ko sa Biblia, yung katawan namatay. Yes, Anong yan po nabasa yung ko? dito na yan sa New Testament. Oo, totoo. Kasi ngayon may verse sa Book of Revelation na it pertains to the yung foreknowledge. Okay. Ang sabi po doon, yung lamb doon which pertain to Christ, na namatay doon siya before the foundation of the world. Totoo, oo. Meron Ngayon, nga ang akong tanong ko nabasa po, doon. Yung Book of Revelation kasi you have to go to the context na yung Book of Revelation, ano yan eh, merong parte dyan na parang totality of the earth, totality of humanity eh. Kasi kung makikita mo, maraming mga bagay na nagsasalita dyan ng mga bagay na wala pang mundo, pero may mga bagay dyan na nagsasalita ng katapusan na ng mundo. So meron ding possibility agree naman na po dyan. baka ang pinag-uusapan dyan, and I may be wrong, syempre baka mali ako rito kasi hindi naman ako theologian. Vlogger lang ako eh, diba? Vlogger ako eh. Pero I may be wrong, maaaring ang possibility dyan is katulad ng sinasabi ng Iglesia ni Cristo na yun daw ikang salita pinanukala mula sa walang hanggan.
So maaaring ang Okay. possibility dyan is yan yung mismong plano mula nung walang hanggan, nung wala pang kahit ano. Possibility yun. We're only talking about possibilities. Kasi marami nang naligaw sa ganyan eh. Mahirap ang interpretation, Okay. brother. Marami nang naligaw sa interpretation eh. Nakakatakot yun. Yeah. Oh, that's another problem na naman. Totoo. Kasi yun yung problema ngayon ng mga oneness. Ito yung problema ng Trinitarian. Ang problema dito, yung Unitarian may problem din. Yung which is yung kay INC. Oo. Ngayon, ang tanong ko naman dyan sa mga ANC, kiniklaim nila, dinideny nila yung anyong pagka-Diyos ni Kristo, which is totoo. they don't deny it. Totoo. So, yun lang. Okay na po ako Yun nga, doon. medyo Salamat din mahirap po nga sa... yung ano eh. Alam mo, nakikita ko rin naman yung magkabilang, kasi yung dating daan at saka yung Iglesia ni Cristo, parehas kung sinubaybayan yan mula pagkabata ko eh. So yung 10 taon halos na nagbabakbakan sila sa TV, puta brad, magkabilang Yes. programa pinanonood ko eh. Yung sa Opo. SBN 21 yung isa, tapos yung isa naman, yung yung sa 25, pinanonood ko yung magkabilang channel na yun eh. Opo. Nakikita ko yung magkabilang punto, tapos eventually nung dumating yung panahon na parang how should I say it, tinapos na ng INC yung dispute nung dalawa, kasi ang kaduluduluhan yan, ito hindi mo ma-deny ito kasi mga INC hindi nyo ma-deny ito kasi nasa YouTube talaga ito. Yung ang kaduluduluhan nun, yung ang sinabi nung mga nasa TV na mga host nila sa programa nila, ang sabi, kung Soriano, kung gusto mo makalaban ng kapatid na Manalo, kausapin mo muna yung Papa sa Roma, debatin mo muna, Papa sa Roma, yes. at maglalating ka na, tsaka kakakausapin ng tagapangasiwang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Doon na natapos yun. Doon na natapos yun. Tama po. And then, paglipas ng ilang panahon pa, ang Soriano pumunta ng Araneta Coliseum. Pagpunta ng Araneta Coliseum, doon ngayon naglabas siya ng ibang mga bagay na ibabala niya sana doon sa debate kung natuloy yung debate. Which is yun ngayon nasa Kapitulo 8 ng Kawikaan. Malamang nabalitaan mo rin yung Kapitulo 8 ng Kawikaan na yung tungkol doon sa karunungan. Yung karunungan nagsasalita. Tapos sa bandang dulo-dulo, wala pa palang kahit nandun na yung karunungan na yun, tapos kasama siya ng Diyos. Kasama ng Diyos. Tapos, ang paliwanag ni Soriano doon, kung di ako nagkakamali, yung nasa unang Korinto, yung karunungan ng Diyos, yun nga yung si Kristo. Kasi ang sabi, kung nakilala lang sana ng mga tao, di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Tapos sa kabilang talata naman, si Kristo ang kapangyarihan at ang karunungan ng Diyos. So merong paliwanag. So ito po yung ito nga po ito ngayon yung counter objection ko sa kanilang dalawa. Yung itatanong ko, gusto ko itanong sa mga ito muna sa mga subordinatism, which is yung sa part ni Soriano. Let's say tama sila. Let's say granting without accepting. Yeah. So let's say tama po yung aral niya. Sige, andun si Kristo. Ito ngayon yung contradiction doon sa latag niya. If really Christ was there, ang tanong ko ngayon, tinanong ko na rin to sa kanila before, one of their nagpunta po, pinuntahan ko talaga sila personal. Tinanong nila. Sige, tuloy. Yes po. Yes po. Ang sinagot nila, si Kristo daw isang beses lang po namatay, which is biblically yun yung Bible exegesis, which is I agree din naman. Ngayon, bakit nila umagree sila na isang beses is may verse sa Bible, yung sinabi ko kanina na the Lamb was slain before the foundation of the world. So sasabihin nila kung literal na nag-exist, may pre-existence or previous consciousness yung Kristo sa Old Testament. So dapat namatay din siya sa past, eternity past, and then yung nagkatawang tao siya, namatay din siya dapat. 2 beses. Ibig sabihin, 2 beses namatay yung Kristo, 2 beses na maililigtas siya. Kasi yun yung purpose kung bakit siya mamamatay Ililigtas niya yung tao. Medyo lumipad ng konti utak ko doon. Anong logic bakit kailangan namatay uli siya bago siya namatay sa katawan? Okay, ganito. Kasi yung dahil nga sa verse na yun, yung the lamb was slain before the foundation. Ibig sabihin, bago nagkaroon ng salitang earth, ibig sabihin, before yung time, space, and matter was created, yung which is yung andun sa Genesis 1:1, yung word muna, yung in the beginning was the word. So ibig sabihin, yung word na ito, dapat na-slain na muna siya bago na-create yung heaven and earth. Agree po ba kayo? Nagigets niyo yung logic? Nabasa ko nga yun yun nga yung isa sa mga kinakatakot kong lagyan ng paliwanag Kasi diretso, hindi ko talaga alam ang paliwanag dun
we're only talking about possibilities. Hindi ko alam kung anong paliwanag doon. Kasi ang nakasulat kasi sa Biblia, sa Ebreo, si Kristo namatay minsan, magpakailanman. Pero meron ka ring mga mababasa kasi sa Biblia. Halimbawa, katulad nun, 'di ba? Yung impyerno tinatawag na ikalawang kamatayan, 'di ba? Okay, yung impyerno na tinatawag na ikalawang kamatayan, ang hirap ipaliwanag kung papaanong ikalawang kamatayan yun, samantalang may mga taong namatay, nabuhay ulit, tapos namatay ulit. Kasi hindi lang naman si Kristo ang namatay, nabuhay, namatay. Si Lazaro, isa ron. Tapos yung mga banal nung panahong pinako si Kristo sa krus, namatay sila, tapos nabuhay sila ulit. Tapos siguro dahil di na sila kilala ng pamilya nila, nilagari sila para mamatay uli ng panibago. Yung nasa Ebreo. 'Di ba? Paano ngayon lalapat yung ikalawang kamatayan doon, which is yun nga yung impyerno. Hindi, alam mo, hindi rin nagtutugma sa isip ko. Alam mo, tangina, buti na nakausap kita. Ngayon, at least ngayon Pilipinas, ngayon naiintindihan ninyo na hindi lahat ng bagay naiintindihan ko at hindi lahat ng bagay alam ko. Yung mga tanong nyo kasi sa akin, na mga nasasagot kong klase ng mga tanong, yan yung mga tanong na itanong ko na sa sarili ko, na meron na akong sagot. Nasagot na yan eh. Pero hindi lahat ng tanong ko sa sarili ko nasagot. Katulad niyan, isa sa mga tanong ko yan sa isip ko eh. Wala pa rin akong sagot hanggang ngayon tungkol doon sa bagay na yan na pinatay na siya bago pa ginawa ang sanlibutan. Nababasa kasi yun eh, hindi mo pwedeng i-deny na nababasa talaga sa Biblia yun. Kung anong ibig sabihin nun, hindi ko alam. Pero I'm only banking in the possibility na baka etong lahat, kasi alam mo, tinan mo, ang MIT, lihis lang ako ng konting lihis lang to. Ang MIT, Massachusetts Institute of Technology, sinasabi nila there's that 50% possibility na lahat nitong mga bagay na nakikita natin ngayon is simulation lang, including our lives. So merong possibility na baka lahat ng bagay nangyari na. Kasi tingnan mo, meron ding isang talatang nagpapatunay niyan na kay Solomon, ang sabi ni Solomon sa Ecclesiastes, ang lahat ng bagay ay nangyari na. At ang mangyayari pa ay nangyari na rin, ngunit hinahanap ng Diyos ang nakaraan. Paano nangyaring ang lahat ng bagay nangyari na? Tapos hindi rin natin maipaliwanag pati deja vu, brother. Hindi ko alam, brother. Okay, alam ko po yung doctrine. Ang tawag po diyan, yung theological icon po yan, yung po yung doctrine of the predestination and foreknowledge. Nagigets ko yung predestination, baka magkaiba lang tayo ng... Ano ba definition mo sa predestination? So parang biblical po ako pero hindi po ako naniniwala. Nililinaw ko po, I'm skeptics. Yeah. Okay, so yung based on from what I studied, yung from predestination, it was because of the choice in this present. That's the reason why you are predestinated. You are selected by that choice in here. But the problem, ang gusto ko maintindihan nila, but that scenario already happened in the foreknowledge of God. Coherent po siya, coherent. Possibility. Ibig sabihin yung all potential possibility of choices and realities on that foreknowledge already come to pass, which is yung word, yung logos. Tapos mamimili na lang tayo kung alin-alin yung mga choices na pipiliin natin based dun sa mga possibilities na nakalatag, ano? Oh yes, but ang problema diyan, yung reality isa lang, hindi pwede maraming reality. Yung potential reality of choices sa perspective po yun ng Diyos na pinaniniwala nila. Ang problem, yung reality natin isa lang. Hindi pwede yan hindi yan maraming pwedeng kasi linear lang ang time. Linear Tama po, agree po ba kayo? Linear ang time. Ngayon, yung reality isa lang. Ibig sabihin, yung sin, matatouch ngayon yung salvation. Ito yung kini-question ko diyan sa mga matatouch ngayon yung salvation kasi yung salvation mismo, ang lumalabas nito yung Diyos na pinaniniwalaan nila, gustong maging superhero. In order for this Jesus Christ na malabas, maging superhero, maging savior na tagapagligtas, kailangan iplano ng Diyos na magkasala yung tao, which is yung mababasa natin sa Genesis chapter 2 verse 9, yung tree of knowledge, may tatlong klaseng puno. Yung isa, yung out of the ground, yung sunod, yung tree of life na nasa gitna, at ganoon din yung tree of knowledge, which is may dalawang distinction, yung good and evil. Hindi ko na i-distinct yung good kasi mabuti yun eh. Magpo-focus ako sa evil. Pero pag binasa mo sa 2:9, it was God who made it and put it on the middle. Ang tanong ko, why would God put that in the middle? Kasi ang purpose niya is for Christ.
to be a savior. So ibig sabihin yung tree of knowledge na yon of evil, pag kinain mo yon, it will cause pag kinain mo yon, it will produce death. So ibig sabihin kung pagdating sa salvation, iniisip ko rin yun at the same time yung konsepto ng kamatayan, na anong kamatayan ang tinutukoy dun. Kasi mahirap sabihin na kamatayang panglaman yun halos malapit sa imposibleng kamatayang panglaman yun, dahil ang laman talaga in general, including pati sa mga hayop na mamatay. Pag hindi mo pinapatay ang tao, sumusobra naman ang dami at umaabuso ang tao. Nakita mo yung panahon ni Noe, di ba? So there's also that possibility na maging abusado ang mga tao in general. So they're probably not talking about physical death. They're probably talking about spiritual death. Yung magiging wala kang kwenta sa paningin ng Diyos. Ngayon, ito yung problem dyan, brother. Masyadong problematic ngayon dyan. Gusto kong maintindihan nila yan. Na very problematic ngayon dyan. Na kailangan patunayan nila na mali ako. Which is, kung tama sila, sige, sakin natin tama sila. Bakit nyo ginagawang leeway yung love and yung free will para ma-justify ng Diyos? Ibinigay niya yung burden of choice sa atin para ma-justify na, uy, pwede ko na itong parusahan kasi may choice na siya Mahal ko tong taon to, binigyan ko ng free will. Ngayon may justification na ako para parusahan siya. Nagigets mo? Parang ginagawa ng mga naniniwala. Yun medyo mahirap ng kaprasong paniwalaan. Ang ground ko kung bakit mahirap paniwalaan. Kasi yung konsepto na kung ang Diyos pag-ibig, hindi niya ididestino ka dun sa ganun. Maliban na lang, tanggalin niya sa'yo ang pag-ibig, which means ikaw mismo ang dahilan kung bakit niya tinanggal sa'yo yung pag-ibig niya sa'yo, kasi matigas ang ulo mo, makulit ka. Pero hindi ang dahilan nun dahil tinanggal lang sa'yo, kundi just to lay justice to all of those people na mahal ng Diyos. Kapareha siya ng konsepto ng yung kung sino man ang pumatay sa anak mo, gusto mo rin patayin pabalik. Hindi mo gustong pumatay ng tao as a man, kasi tanggap mo sa loob mo yun na labag talaga ang kalooban mo sa pagpatay ng tao. Kaya yung konsepto na dahil pinatay yung anak mo, ngayon gusto mong bumawi, ganun yung pakiramdam. And I may be wrong, maring mali ako. Okay, tama naman po ikaw doon. Pero yung gusto kong maintindihan, yung parang ganito po, parang for example, ano ba yung justification mo para mag-decide ka sa isang something na hindi siya, wala siyang knowledge doon? Kasi mismong Diyos mismo ang nagsabi, 3:22, ang tao naging isa sa atin, nakakalam ng mabuti at masama. So ibig sabihin, kung yung tao is in the image and likeness of God, it must be perfect. Perfectly good. Ang tanong ko, bakit kailangan pa nila mag-increase in wisdom para malaman pa nila yung something kung perfect sila in knowledge? Alam mo, tama ka. Merong possibility na baka hindi perfect in knowledge. Merong possibility, kasi meron ng mga nauna sa atin na mga beings yung mga anghel, di ba? So nakita ng Diyos yung naging epekto dun sa mga anghel, na merong mga anghel na sumama. Tapos ang nakasulat din sa bandang dulo ng Apokalipsis, 1/3 ng population ng mga anghel nakuha. Sa dami ng mga anghel na lumaban sa Diyos, siguro I'm thinking, and I may be wrong, maring mali ako, yung possibility na kaya ginawa rin ng Diyos na mataas ang mga tao sa mga anghel, kasi itong mga tao na to, yan yung konsepto na dinaan niya muna sa trial at hindi niya binigyan ng malaking kapangyarihan, at yung pumipili lang talaga at gusto talaga sa kanya, yun lang yung bibigyan niya ng kapamahalaan sa mga anghel. And then all else sakit na ng ulo. Kasi masakit sa ulo sa walang hanggan Okay, ngayon brother, ito tanong ko. Kung ikaw yung nasa perspective ng Diyos, yung nature mo all-knowing ka, all-powerful, and all-loving, ang tanong ko, why, if you're God, why would you test? Kasi God ka naman, you know yung lahat ng potential choices. Alam mo naman na yun, yung nasa sarili mo, Diyos ka, di mo kailangan pa ng confirmation. Ayun din yun, if i-apply mo sa reality, if you're God, why would you do that? I may be wrong Maring mali ako dito. Pero masarap kasi yung I'm sure, sigurado nararamdaman mo tong gantong pakiramdam. Yung pakiramdam na ang sarap kasi ng bagay na hindi mo sigurado kung ano mangyayari.
Kasi diretso, nararamdaman ko yan dito, brother. Itong Project 1M, hindi ko talaga alam kung ano mangyayari dito. Kaya ginagawa ko, pinapakita ko sa mga tao lahat ng possibilities na pwedeng mangyari. Depende na lang kung ano yung na-uncover kada araw. Yung ninakawan ako ni Angel, yung may possibility malugi, o baka mali yung desisyon ko dito. Alam mo yung matagal na kasi ako sa konsepto ng pagnenegosyo. At marami na akong marami na akong mga natulungan in the past tungkol sa konsepto ng pagnenegosyo. Isa sa mga bagay na na-enjoy ko tungkol sa konsepto ng pagnenegosyo, yung minsan alam ko na ang outcome bago pa magsimula. Sinabi pa lang sa akin yung idea, meron na akong experience in the past na yung idea na yan, hindi gumana yan based dito sa ganitong nangyari in the past. Ngayon, alam mo yung ngayon meron na akong foreknowledge tungkol sa mga bagay na mangyayari, depende sa kung ano inilatag sa akin. Kasi ang pinanggagalingan ng foreknowledge ko, hindi naman yung mangyayari sa hinaharap, hindi ganun. Pero yung konsepto na meron na kasi akong mga experiences in the past, na yung history, yung pinagbabasihan ko. Pero ang boring kasi talaga, brother, pag alam mo na ending Ewan ko, matalino ka, brother, nararamdaman mo yung nararamdaman ko na ang boring. Didiretso kita, brother. Bored na ako dito sa buhay na to, gusto ko na makita yung kabila. Kasi halos kabisado ko na tong buhay na to Halos kuhang-kuha ko na talaga yung mga general principles itong buhay na to, na gusto ko namang makita yung mga challenges sa kabila. Kasi yung mga challenges na meron sa akin dito ngayon sa Project 1M, ito yung mga challenges na hinahayaan ko lang na mangyari. Kasi ano ba talaga standard sa pagkuha ng empleyado sa negosyo? Dapat matinong utak at the very minimal. Pero itong Project 1M ko, mga pinagkuha ko rito, puro siraulo, PWD at mga incapable na magtrabaho. Para makita ko lang kung ano mangyayari. Ganun yung pakiramdam ko. Ganun yung pakiramdam ko ngayon. Yung pakiramdam na tangina ang boring kapag alam mo lahat ng bagay. Sige, bigyan natin ng pero hindi brother, natin sigurado kung ano mangyayari just to spice things up. And I may be wrong, maring mali ako kung tungkol sa Diyos yan. Pero ako, sigurado ko, nararamdaman ko yung pakiramdam na gusto ko nung bagong bagay na mangyayari na iba naman dun sa mga bagay na na-experience ko na dati. Ganun. Gusto ko yung yung konsepto na fear of the unknown. Sana meron pa rin akong fear of the unknown, kaso wala na Wala na akong fear of the unknown, brother Yun palagay ko. Ito yung mga gusto kong kwentuhan dito. Pumunta ka nga rito para Pumunta ka rito, taga saan ka ba? Ako nagagastos ng pamasahe mo, taga saan ka? Ay, taga-Tanay po ako Tangina, kapit-bahay lang kita. Pumunta ka rito, puta ka. Pumunta ka rito, magkikwentuhan tayo ng marami. Ako nang bahala sa'yo, lilibre kita sinigang. Kahit pamasahe mo na, ako na sasagot para sa'yo. Ako na sasagot ng pamasahe mo, pumunta ka rito. Kailan? Try ko po Sabado. Try ko po. Pero may work po kasi ako. Nagtatrabaho po kasi ako as ako na magbabayad ng araw mo. Ako na. Gusto ko yung mga ganyan topic mo, brother. Punta ka dito. Sige lang po. Ibigay nyo na lang po yung opportunidad sa iba. Kumbaga parang kumbaga yung I don't want to parang hindi ko naman po sinasayang yung opportunity, pero I just want to be parang hindi give it to opportunity somebody yung binibigay ko sa'yo. Ang hinihingi ko sa'yo, pabor. Ako ang humihingi ng pabor sa'yo at utang na loob ko sa'yo pag pumunta ka rito. Ay, sige po. Saan po? Sige po. Ako na lang po, kahit hindi nyo na pupunta lang po ako. Saan po ba kayo? Andito kami sa Domsa Viewpoint sa Angono, Rizal. Domsa ang lapit lang. Sa Angono. Kapit-bahay nga lang tayo. Tanay ka lang, adya ka lang sa gilid. Dalawang sakay lang po dito. Ako dito lang po ako sa may Sampalo. Ako nang bahala sa lahat. Ibigyan pa kitang pera, pumunta ka rito, kailangan kita. Ay, hindi na po. Kaya di na po, mag-usap na lang po tayo. Ako na ba? Sagot ko na lahat, brother. All expense paid. Akong bahala sa'yo. Tangina, sa wakas. Sige lang. Karoon din ng matinong kakwentuhan. Ay, sige lang po. Yung mga gusto kong kakwentuhan. Punta ka rito, sige po. Yun nga po, yung hinahamon ko po yung iba, sabi ko, kung gusto nyo nang sabi nyo, mali ako, sabi ko, I'm always stand to be corrected. I'm open po for correction. Ganyan kaya din po, ako. yung pangalan ko, Interrogator. Marami ako matututunan sa'yo at marami rin ako maibabagi sa'yo. Pakipakinabang yan, brother. Yan yung mga bagay na interest ko talaga. Yung kabilang buhay, puta. Interest ko talaga, kabilang buhay. Theology, paborito ko yan. Favorite subject ko yan, brother. Excited na ako tumawid sa kabila. Board na ako rito. Bagot na ako rito. Tangina, kabisado ko na itong buhay na to. Yung mga basic principles dito. Detalye, sige, kulang-kulang pa. Ando na tayo. Hindi ako marunong mag-IT. Hindi ako masyado magaling sa computer. Bala ka na. Pero yung kabilang buhay, excited talaga ako kung ano mga bagong bagay doon. Sa aspito po na yan, brother, mahina din po ako. O parehas tayo. Parehas ang interest natin theology.
So, kaya si Garawi nang bahala sa atin pagdating sa technology. Garawi, hello, good morning. I love you, brother. Pakatalinong tao niya pagdating sa technology. Sige, brother. Bisita ka sa akin dito, sige po, Sabado, salamat. antay kita, Sige po, salamat. Sige, brother, bye-bye. Sige po, Bob. Okay, next tayo. Tangan, sayo na. Nag-enjoy ako ron, Sana pumunta talaga siya rito. Dami isa pa. Brother, good morning. Ay, sister pala to, Rochelle. Good morning, Rochelle. Taga saan ka? Davao po ako, brother. Ay, lalaki pala to. Davao. Sige. Anong tanong mo, brother? Anong tanong mo? Pwede ko bang sundan yung... Sige, banata mo. Brother, sama yung tanong niya kanina, brother. Sige. Siguro yung... Sabi niya, bakit magtitaste yung juice? Kasi para tayo ay maging dapat sa kanya. Napalagay ko lang. Ayun din naman yung palagay ko. Yun din yung palagay ko. Baka may tanong ka, brother. Brother, Puputol-putol ka, sayang. mo, brother. Ulit, brother, nagpuputol-putol ka. Ay... Brother, tulig na po ba? Ay, okay na. Huwag ka nang gagalaw. Ayos na yan. Okay, tuloy. Brother, may gusto po akong simulan ng negosyo. Sige, ano yan? Kukwekan. Paano po ba yan mapapalago yung kukwekan ko, brother? Anong negosyo mo? Kukwekan po, brother. Kwek-kwekan. Kwek-kwek. Ayos yun. Kung meron kang lupa, di ikaw na Yes, mag-alaga brother. ng mga quail, tapos sila nagpo-produce ng quail eggs. Pwede yun. Ang marami kang pwedeng ikausad dun sa negosyo na kwek-kwekan Isa ron sa mga pwede mong ikausad dyan, damihan mo yung food cart mo. Kasi by piraso naman yan So, mahihirapan silang lokohin ka as long as audited yung mga yung mga stocks mo, mahihirapan silang lokohin ka dun sa konsepto na kung magkano ba yung kinita. So, pwede kang gumawa ng maraming food cart, ganun, tapos manihuhin ng iba't ibang mga tao yon, dalhin sa kung saan-saan, basta sa'yo ba-boundary, ganun. Kuha mo? Opo, brother. Okay, good. Marami kang pwedeng ikausad dyan, brother. It's just a matter of imagination. Pero bago ka mag-expand ng negosyo, siguraduhin mo naman munang pumapaldo ka. Kasi baka mamaya mangutang ka, tapos hindi naman pala uubra, magkakaproblema ka ron. Kasi babayaran mo ulit yung inutang mo diba? So kailangan meron ka na munang sobra-sobrang pondo bago ka mag-expand. Kasi yung kwek-kwekan naman kasi, stable naman kasi yung merkado na yan. Nakadepende nila kung saan mo ipinwesto Diba? So dahil stable yung merkado na yan, wala ka ngayon masyadong magiging problema dyan. So hindi yan parang konsepto na meron kang pinasok na industriya, tapos yung industriya na yun, sobrang laki ng demand at nagmamadali at kailangan mo mag-expand ng mabilisan. Hindi naman ganun Yan, pwedeng dahan-dahan yan. Yung ganyang klase ng negosyo, pwedeng dahan-dahan. Dahil hindi mo kailangan magmadali dyan. Yun ang kagandahan sa ganyang klase ng negosyo pinasok mo. Hindi mo kailangan magmadali. And when I say hindi mo kailangan magmadali, expansion. Pero hindi ibig sabihin doon, hindi ka pala kailangan magmadali. Gigising na lang ako alas 10 ng gabi. Tangina, sino pa kakain ng kwek-kwek mo alas 10 ng gabi? Diba? Hindi pala kailangan magmadali. Pwede tanghali na lang ako. Putang ina. Kailangan yung eksaktong oras, kung anong oras ka dapat nagtitinda dyan, nakadepende sa kung nasaan kang lugar, doon ka dapat sa oras na yun magtitinda. Hindi pwedeng hindi ka nagmamadali sa araw-araw. Araw-araw madaliin mo. Pero ibig ko sabihin, yung araw-araw mo mabilis ang kilos mo. Pero yung expansion ng negosyo mo mabagal. As slow as possible, mabagal na mabagal. Kaya kung makikita mo yung Project 1M, ito pala nga meron ako. Hindi ko pa ina-expand. Bakit? Putang ina, kailangan matutunan mo muna yung konsepto ng stability. Stable dapat muna. Tapos, kailangan ng familiarity with the market. Siguraduhin mo muna, kabisado mo na talaga ang merkado mo para paglipat mo ngayon sa kabilang tindahan, ba, dagdalawang tindahan ka na,
O dito ka ngayon, katulad sa akin, dito ako ngayon, alam ng mga tao, nandito ako. Ayan, dahil nagdalawang tindahan na ako, lilipat ngayon ako dun sa kabila para maanduhan naman yung kabila. Ito ngayon, maiiwan na balang bantay. O ngayon, kailangan may tao ka ng tagabantay dito, sigurado na ang merkado, alam na ng lahat ng tao ang proseso. Ngayon, iiwan mo ngayon siya ng matibay na. Hindi pwedeng, lipat ka sa kabila, mabuhay pa ito. Diba? Ganun muna yung konsepto. Kuha mo, brother. Patibayin mo muna yung negosyo mo bago ka mag-expand. Dali mo? Opo, brother. Okay. Okay ka na? May susunod ba ang tanong, brother? O, sige, go. Brother, sa ngayon kasi, brother, hindi pa kasi mapaldo yung kasimulan ko. Okay. Kaso may nalilito ako kung dapat ba akong abroad rin kasi may opportunity rin eh. Magkano sweldo? Siguro, brother, mga 60,000 yung start. Maganda. Middle East ba yan? Opo, brother. Okay. Ano pong... May asawa ka? Wala po, brother. May anak ka? Wala po, brother. Pero kaso, brother, yung kinakatakot ko na baka mawala kasi yung paglilingkod ko sa Panginoon. Kasi ayaw ko pong mawala. Una sa lahat yung Panginoon eh. Kasi Anong religion mo? yung CGI po ako, brother. Tinawag po ako. Salamat sa Diyos. Anong trabaho mo sa abroad kung sakali man? Kuan, brother. Technician po ako, brother. Ng mga aircon. Ganito. Ito very direct sa'yo mismo. Para sa'yo mismo ito. Ngayon lang ako mag-a-advise. Yes po, brother. Ngayon lang, sa mahabang panahon, alam niyo hindi ako masyadong mahilig mag-advise. Pero itong isa na to, a-advisean ko talaga to. Diretso, ang MCG ay may pangasiwaan. Ang suggestion ko, humingi ka ng basbas galing sa pangasiwaan. Huwag kang aalis nang walang basbas sa pangasiwaan. Huwag. Okay. Ganon din sa Iglesia ni Cristo at sa maraming iba't ibang religion na may pangasiwaan kayo. Humingi kayo ng basbas sa pangasiwaan. Bakit? Kasi masisira ang pananampalataya mo pag pumunta ka sa ibang bansa na walang lokal dun. Lalo na katulad yan sa Middle East ka. Ang problema kasi sa MCGI, bawal kang kumain ng halal. At alam mo namang Muslim country yan. Ano ngayon na ibig sabihin? Pagka napunta ka sa isang Muslim country, malaki ang possibility mapakain ka ng halal. Ngayon, ang kagandahan sa MCGI, ito napansin ko sa MCGI ito eh. Napansin ko sa MCGI, pag pupunta ka ng Middle East, papaalam ka. Bastos naman ito. Sige. Dejenad, mumute muna kita, kabuuan muna ng live kasi bastos ka eh, paulit-ulit ka eh. Pinaflood mo yung comment section ko eh. Anyways, going back to sa pinag-uusapan natin, ang MCGI may pangasiwaan. Pag inaprubahan at pinayagan ng pangasiwaan, pagdating mo dun may sasalo sa'yo. So kung meron man lokal dun, may sasalo sa'yo. Hindi ka magkakaproblema. Hindi ko alam kung alam mo yun. Pero halos lahat ng mga malalaking religion may pangasiwaan yan. So magpapaalam ka sa pangasiwaan, kay Iglesia ni Cristo ka, o Datindaan ka, MCGI ka, o kahit na ano pang religion mo, basta yung malaking religion, magpapaalam ka muna sa pangasiwaan. Meron yan. Tapos, ang kagandahan doon, pag nagpaalam ka sa pangasiwaan, meron silang lokal doon. Ngayon, yung lokal nila doon, yun ngayon na magsasaludar sa'yo. Di ka ngayon mamomroblema. Kahit sa pagdalo, di ka rin mamomroblema. Bakit? Sinalo ka mismo ng lokal eh. Gets mo yun? Yun mismo, pinaka-advice ko sa'yo. Pag pinayagan ka ng pangasiwaan, you go full speed ahead. Pag hindi ka pinayagan ng pangasiwaan, wag. Magkakaproblema ka dyan sa pananampalataya mo. Sa finances, baka di ka magkaproblema. Pero sa pananampalataya mo, magkakaproblema ka talaga. Kuha mo? Opo, brother. Ayun. Brother. Sige. May, ito, brother, hindi ko ito tanong. Kumusta ka, brother? Nakakatuwa naman yun. Salamat, kinamusta mo ako. Ngayong araw, masarap yung pakiramdam ko, nakatulog ako ng payapa, wala akong sakit ng ulo bukod dun sa sakit ng ulo tungkol sa pagpaparehistro ng negosyo.
Kasi itong pagpaparehistro ng negosyo, ang nagagawa ko pa lang so far, kumuha ng isang pirasong ID. Yun pa lang nagagawa ko. Ayoko kasi talaga ng pila-pila eh. Hindi ko talaga matiis yun eh. Yun nga yung dahilan kung bakit hindi nyo napapansin, mas madalas pa akong magmotor kesa kesa magkotse-kotse. Ang dahilan kasi dito sa Project 1 dinala ko lang talaga dito mga bulok na motor lang. Wala akong dinalang sasakyan, wala akong dinalang kotse dito eh. Isa pa, hindi ko talaga matiis yung traffic. Hindi ko matiis yung traffic. Kung hindi ko matiis yung traffic, nagmo-motor talaga ako regular. Yun ang dahilan. Yun nga, hindi ko matiis yung pila-pila. Pila-pila. Yung mga government offices, pipila ka, hindi ko matiis eh. Ayun. Isa pa, yung panggabi rin kami. Ang hirap lumabas ng umaga o hapon kasi tulog pa kami ng buong maghapon tapos gising kami buong magdamag. So ngayon, kakontra ngayon ng oras ko, yung oras ng government office, kaya ang bagal-bagal ng proseso namin. Nakasalanan ko kung bakit mabagal yung proseso. Hindi kasalanan ng gobyerno yun. Huwag nyo mapagkamalian. So yun, other than that, wala naman ako ibang sakit na ulo at maligaya ako sa buhay. Hindi ako katulad nitong si It's Me, nasabi ng burat. Diba? Hindi ako katulad ng ganyang klase ng tao na alam mo yung aakit ka sa live ng may live, gano'n, maninira ka ng live ng may live, maninira ka ng buhay ng kapwa-tao mo, sa mga komento mong wala namang kwenta. Kasi alam mo yung mga ganyang klase ng tao, miserable buhay niyan eh. Yan nga dapat kinakamusta mo eh, yung mga ganyang klaseng walang kwentang tao. Mga basura. Yan, basura ng lipunan yan eh. Nang gugulo lang ng kapwa-tao, gano'n. Yung mga may pakinabang, ginagawa niya mga tao na yan, gagawa sila fake account. Yung mga may pakinabang, hahatakin nila pababa. Yan, ganyan ang gawa nila, papansin. Yun, follow-up question, brother. Salamat na-appreciate ko yun. Kinakamusta mo ko. Brother. Normal lang po ba yung sumasama ka sa... ito po, brother May kaibigan po kasi ako, brother. Tapos, paano ba malaman kung totoo siyang nagmamalasakit sa'yo o nagpapanggap lang? Ang sabi ni Pablo, panahon ng magsasaysay. Panahon ng magsasaysay. Yan ang sabi ni Pablo. Generally, malalaman mo yan sa kinikilos ng tao. Makikita mo kinikilos. Pagkapakiramdam mo, lahat ng bagay, puro siya na lang ang nakikinabang, alam mong walang malasakit sa'yo yan. Pero pag yung tao, may sakit ka, naaalala ka, yung katulad ng ginawa mo sa akin, kinakamusta mo ko, tapos gusto mo talagang malaman kung kamusta na ako. Yun. Yung katulad ng ginagawa mo sa akin, pag ganun din sa'yo yung kaibigan mo, alam mong malaki posibilidad ng totoong kaibigan talaga yan at hindi puro pansarili lang ang inaatupag. Yun ang masasabi ko ron. Marami kasing tao, derechahan ha, puta, eto, nakakalungkot man sabihin, halos lahat, sa sobrang dami ng mga basurang klase ng tao, halos lahat ng tao, ang gusto lang makinabang. Pag may mga tao nga, pinakikinabangan sila ng ibang tao, ayaw nila nun eh. Ayaw nila na may pakinabang sa kanila. Sabihin mo, may mga basher, karamihan sa kanila, sabihin ng magulang nila, magtrabaho ka, ayaw. Mag-aral ka, ayaw din. Maglaba ka ng sarili mong damit, ayaw. Maglaba ka sarili mong brief, ayaw. Linisin mo sarili mong kwarto, ayaw. Marami yan. Maraming ganyang klaseng basurang klase ng tao. Lalo pa ngayon, panahon ng social media, naglitawan yung mga ganyang basura ng klaseng tao. Ang dami niyan, sobra. Ang daming basurang klase ng tao. Yung mga walang pakinabang, walang ambag sa lipunan, panggulo lang dito, yung hindi ka na nakakatulong, nakakagulo ka pa. Di ba? Hindi ka na nga nakakatulong, nakakaperwisyo ka pa. Ang daming ganyang klase ng tao. Napakaraming ganyang klase ng tao. And I am coming from the standpoint na ako mismo na perwisyo ng ganyang klase ng mga tao. Marami yan, sobra. Marami. Ingat ka dun sa ingat ka dun sa mga taong talagang walang kaala-alagwa sa buhay. Ingat ka sa mga ganong klaseng tao, yung mga walang kaala-alagwa. Mapapansin mo naman yan sa mga kilos nila eh. Mapapansin mo, lagi silang puro hingi. Laging silang puro pakinabang sa pansarili. Pero pag ikaw na yung humihingi ng tulong, hindi mo mahagilap yung mga yan. Karamihan ng binibiktima niyan, yung mga may pera. OFW. Bago ka umalis ng bansa, expect mo na ngayon yan na maraming ganyan. So magpapalit ka ngayon ng Facebook mo, tapos ang mga dapat nasa Facebook mo lang, yung mga taong totoong may malasakit lang talaga sa'yo. Huwag ka mag-e-entertain ng kakamustahin ka. Putang, nakaramihan sa mga nangangamusta, nangungutang.
Ako bilang influencer, di na ako kinakabahan. Kasi alam na ng mga tao, di kayo makakatagos sa akin sa mga gusto nyo, trip ninyo sa buhay. Di kayo makakatagos. Bakit? Kabisado ko na yung galawan na yan eh. Musta? Putang ina mo, kaya ka pala kinakamusta o pera ka networking. Ha? Sarili lang din nila yung makikinabang. Kaya ka pala kinakamusta dahil mangungutang, ang ina may problema. Tapos mapapansin mo mga tao, nakakaalala lang pag may kailangan. Pero pag wala silang kailangan, tangina huyo ka. Ang malala nga nun, tinan mo, karamihan sa mga basurang klase ng tao, mangungutang na yan sa'yo, di ba? May problema sila. Okay, ayos. Lahat tayo nagkakaproblema, pare-paras tayo. Sila, yung mga ganyang basurang klase ng tao, puta, mangungutang sila para ma-resolve yung problema nila. Pag na-resolve ngayon yung problema nila, ikaw na ngayon ang may problema kung paano mo sila sisingilin. Putang ina. Napakaraming ganyang klase ng tao sa lipunan. Mga linta, basura ng lipunan, walang pakinabang sa mundo, nanggugulo lang dito. Nanggugulo. Anong pakinabang mo? Wala. Anong ginagawa mo rito? Nanggugulo. Yun, ang daming ganyan. Napakaraming ganyan sa lipunan. Napakaraming ganyan sa lipunan. Basura talaga ng lipunan. Wala na ngang pakinabang. Tangina, isipin mo yun ha. Yung wala na ngang nakikinabang sa'yo dahil wala kang pera, palamunin ka ng magulang mong hayop ka, tamad ka, hindi ka nag-aaral, hindi ka rin nagtatrabaho, pinapalamong ka lang ng magulang mo, tapos namemerwisyo ka pa. Oo, to top it off na namemerwisyo ka pa. Ay, nako. Yung mga ganyang klase ng tao, tangina, alam mo, basura talaga ng lipunan yan eh. Ayan, tira mo, pansinin mo. Ito mga katulad nung Nate X City. Ayan, yan. Hoy, Chester, debate, wala ka namang alam. Tamo? Yung ganyang klase ng mga tao, alam mo, basura talaga ng lipunan yan eh. Basura ng lipunan yan. Yung mga dunong-dunungan, galing-galingan, napaka-aangas, ni wala man lang karespe-respeto. Naghahamon ka ng debate, alam mong may pangalan yung hinahamon mo ng debate, ang tawag mo, Hoy, Chester. Sino ka ba? Ang programa ko para sa mga kapwa-tao ito, para ako makatulong sa iba. Tapos ang gusto mo, kunin mo yung atensyon para sa ego mo, para palamunin ngayon yung ego mo. Para magkunyari kang may alam. Diba? Yan ang hirap sa'yo, Brad. Yan ang hirap sa'yo. Basura ka kasi ng lipunan, kaya ka ganyan. Diba? Kasi yung taong kapaki-pakinabang, marunong rumespeto sa kapwa-tao. Respeto, yung keyword. Marunong rumespeto sa kapwa-tao. Pero yung simpleng ganun lang, simpleng respeto lang, hindi mo pa naiintindihan, napakahina ng ulo mo, basura ka kasi. Ganun kasimple yun. So hindi kita papatulan, Brad. Hindi kita papatulan. Hindi kita papatulan. Hahayaan lang kita dyan sa comment section ko, maging miserable ang buhay mo habang buhay. Alam ko si Raulo ko. Tanggap ko na yun. Tanggap ko na yun. Pero sa akin, simple. Malaki ang pakinabang ng programa ko kaysa sa ego nung isang pirasong tao na yun na nagpipilit na lumaban daw kuno ng debate at wala daw akong alam. Ang tawag niya sa akin, Hoy, Chester. Sigurado mas mahaba resume ko at sigurado mas pakinabang ako sa lipunan kaysa sa'yo. Kung sino ka man na naghahamon sa akin ng debate. Ang programa ko para to makatulong sa mga taong bayan, hindi ito para palamunin yung ego mo. Hindi ito para pakainin ang ego mo. Anyways, follow-up question, brother. Brother, gusto ko lang magpasalamat sa iyo, brother, dahil sa iyo, sa loob lang ng 4 na buwan ay na ko ng dahil sa pakikinig ko sa iyo at sa pagsunod ko sa mga advices mo, brother, sa pag-iipon. Noon talaga, brother, hindi ako nakataipon. Pero ngayon, nagsikapan ko talaga, brother, na hindi basta-basta magwaldas ng pera. Salamat po, brother. Salamat sa Diyos, brother. Dahil may isang ikaw, brother, na hindi naghahangad ng bayad pabalik, brother. Nanghihingi din ako ng bayad. Ang hingi kong bayad yung panalangin nyo. Yun ang yun, brother. Yun talaga, brother, kahit hindi ko sabihin, brother, sa bawat pagdaing ko, brother, dala ka ng panalangin ko, brother. Naiisip kita, brother. Yun talaga yung totoo, brother. Alam po ng Diyos yan. Na-appreciate kita, brother. Yun lang naman ang hingi ko, wala naman ako ibang hingi sa inyo. Diba?
Hindi ko nga hinihingin pumunta kayo rito para bumili ng sinigang ko. Hindi ko hinihingin sa inyo. Ang hingi ko lang panalangin. Kasi hindi naman, alam niyo naman, hindi naman tutungkol sa pera. Hindi naman parang, dahilan? Para kumita ng pera si Chester. Hindi. Itong Project 1M, yung pera ng Project 1M nga, diretso, hindi nga ako kumukuha ng sweldo dyan eh. Lahat sila may sweldo. Tapos lahat ng pera papunta sa ipon. Yung pera na yun, lahat papunta sa ipon na dapat pinapasweldo ko rin ang sarili ko. Hindi na. Kurot na lang ng konti para bumiling kapirasong short kasi nabutas yung short ko, ganun. Kurot lang konti. Magkano lang naman ang short sa Shopee eh. Diba? Bili ng shades, ganun. Na itong shades na to, galing lang din na Shopee ito. Diba? Gano'n lang to kasi syempre tirik na tirik yung araw pag umuwi na kami, masakit ngayon sa mata. Nasira yung shades ko dati. Alam niyo naman, di naman ako bumibili ng mga mamahaling bagay hanggat nasa loob ako ng Project 1M. Dahil yung pera ng Project 1M, di ko kino-consider na personal kong pera yan. Kino-consider ko yan na pera na ipinagkatiwala sa akin ng mga tao. Tapos dapat kong ibalik sa mga tao yan pagdating ng panahon na naka-1 million na. So abangan ninyo kung ano plano dun sa 1 million. Pag naka-1 million yan, you will understand na hindi ko personal na pera yung pera ng Project 1. Salamat brother, na-appreciate kita. Salamat sa pag-akit sa live ko. Brother, last na tanong to, brother. Sige, go. Kaya kasi ako nag-negosyo, brother, kasi gusto ko rin makatulong sa pag magkaroon ng kunting pera, makatulong din sa kapwa. So ito, brother, yung tanong ko, brother. Yung ticket po, brother, dapat po bang ibili ng motor na pang small, brother, yung pang pwesto rin, brother, sa ibang, kasi nasa bahay lang po kasi yung kikwikan ko, brother. Nasa bahay yung alin? Kikwikan ko. Oo. Makakatulong yun sa negosyo kapag bumili ka ng motor tapos nakakabit sa sidecar. Kasi yung kwek-kwekan mo, eventually, masasaturate mo merkado sa lugar mo eh. May mga tao hindi na gustong bumili ng kwek-kwek o nagsawa na. So hihina ngayon ang benta. Pag humina benta, dapat alam mo nang ilipat yan sa ibang lugar. Yan ang suggestion ko sa'yo. Kung ako tatanungin mo kung dapat ka bang bumili ng ng motor para sa kwek-kwekan mo, na kung nakaipon ka naman ng sapat na pera, meron namang tagi 15,000 eh. Meron nga tag sa 10,000 lang eh. Yung mga bulok na klase na may papel naman na mga China bike. Meron nun. Bili ka ng mga mumurahin kasi ito nga sa akin, yung card ko dito. Binili ko to 25,000 lang lahat na. Kasama na yung motor, na may papel yung motor, kasama yung sidecar, tapos kasama yung mga kalde-kaldero, kasama yung kutsara, kasama yung mga bowl, lalagyanan ng condiments, lahat na magkakasama na, galing sa naluging paresan. Yun. Ako, sasuggest ko sa'yo, brother, oo, yun ang gawin mo. Kasi kung nakita mo yung nangyari sa akin dito sa kung nakita mo yung, ayan, sabi nung isa, anuhin ko lang muna to, call out ko lang muna to. Inang damit yan, paulit-ulit. Oo, paulit-ulit talaga ang damit ko. Bakit? Kasi ganun pag gumagawa ka ng pera, paulit-ulit talaga ang damit mo. In case hindi nyo alam, 3 piraso lang ang damit ko. Isang colored na ganito, tapos isang memo ka ako, tapos isang binigay lang din sa akin MC. Kasi ito binigay lang sa akin. Yung isang t-shirt na na memo ka ako, binigay lang din sa akin yun. Pati yung isa pa, binigay lang din sa akin. 3 piraso lang ang damit ko. Labasuot lang lahat yan. Tapos lahat ng iba pang mga binibigay sa akin, itinatambak ko lang, hindi ko ginagamit. Bakit? Kasi pag masyado kang maraming damit, istorbo yan. Ang dami-dami mo masyadong lalaban, tapos wala kang oras para sa ganun. Pagka sinuot mo, sampay, gamit uli ng bago. Sinuot mo, sampay, gamit uli ng bago. Tapos kukunin mo na ngayon yun, gagamitin mo, susuot ka uli, sasampay, ilalaban, tapos sasampay. Ganun yun eh. Susuot ka ng damit, lalaban, isasampay. Susuot ng damit, yung iba naman damit, lalaban, isasampay. Mas practical yun. Bakit? Araw-araw maglaba ka, sabay mo na sa paliligo mo, tignan mo, ang bilis ng buhay mo. Hindi yung santambak, tapos maglalaan ka pa ng 1 buong araw para lang maglaba. Yung iba kasi tanga eh. Yung iba tanga eh. Akala niya paramihan ng damit at pagyaman. Hindi. Ang pagyaman, ito yung kinikita mo, ito yung ginagastos mo. Ang tawag dito, ipon. Pero dahil sobrang tanga mo, hindi mo alam yun. Hindi mo alam yun. Kaya tignan mo, wala laman ng bank account mo. 'Di ba?
Yan ang hirap kasi kapag katanga ka. Pag nagsisimula ka pa lang sa buhay, hindi ka pwedeng maluho. Hindi lang sa pera, pati sa oras hindi ka pwedeng maluho. Hindi ko afford. Lunes hanggang Linggo ako rito, wala akong day off. Yung mga tao ko lang nagde-day off. Lunes hanggang Linggo ako rito. So hindi ko afford na mawala ng isang araw para lang maglaba maghapon. Pero dahil tanga ka, hindi mo alam yun. Bakit? Kasi pati brief mo, nanay mo naglalaba. Nakakahiya. Tangina kadiri. Makomento ka eh. 'Di ba? Makomento ka sa bagay na hindi mo naiintindihan. Tama talaga sabi ni Solomon, ang sumasagot bago makinig ay katangahan at ito'y kahihiyan sa kanya. Kahihiyan sa iyo yan para manlait ka ng bagay na hindi mo naiintindihan kasi, uulitin ko, bobo ka kasi. Ulitin ko, bobo ka kasi. Uulitin ko ulit, bobo ka kasi. 'Di ba? Ganun lang naman yun eh. Ganun lang kasimple yun. Anyways, brother, may follow-up question ka pa? Wala na po, brother, pero maraming salamat talaga, brother, kayo, brother. At gusto ko lang sabihin, brother, sa lahat na ikanasda sa tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nun na ang paghuhukom. Kaya maging mabuti tayo sa kapwa hanggat maaari. Dahil ang ginto, ang kayamanan ng iniipon ay sa langit, hindi dito sa lupa. Brother, mahal po kita, brother, sa tunay na kahulugan ng pag-ibig. Mahal din kita, brother. Maraming salamat sa oras mo. Na-appreciate kita. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.